Hello po sa inyong lahat. Tawagin niyo akong Billy at ibabahagi ko lang po itong kwento na naranasan namin ng aking asawa. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Rosalina. Nakatira kami rito sa isang bayan sa bahagi ng Cebu. Noong mga panahong mangyari ito, nasa 7 buwan pa lamang yung kanyang ipinagbubuntis at maselan yung kanyang pagdadalang tao. Kaya madalas ay hindi na nga siya nagpapagod o kahit lumalabas man lang sa aming bahay. Kapag nais niyang mainitan tuwing umaga, binubuksan lang namin yung bintana at doon nga siya tumatambay sa may tapat nito. Isang umaga, dahil inaantok pa nga ako dahil sa pagbabantay sa paligid noong nakaraang gabi, sinabihan ko nga siya na siya na lang muna yung mag-isang tatambay sa may tapat ng bintana upang magpainit. Kahit papano ay masisikatan pa rin siya ng araw dahil kailangan po niya iyon. Pumayag naman siya at nauna na ngang lumabas ng aming kwarto. Nang makalabas na nga po ito, doon ko ulit ipinikit yung aking mga mata. Hanggang muli nga akong nakatulog. Nalimpungatan na lamang ako noon noong marinig kong parang may kinakausap po ito sa may labas ng bahay. At dahil doon, dali-dali akong bumangon at pagkatapos nun ay lumabas nga ng kwarto. Sakto namang pagkalabas ko ay natanaw ko yung aking asawa na merong kinakausap mula sa bintana. Nagtaka naman po ako noon kung sino nga ba yung kanyang kausap. Kaya nagmadali na nga po akong lumapit para alamin kung sino nga ba yung naroroon. Pagkalapit ko, nakita ko yung isang matandang babae na nakatayo sa may labas ng bahay. Noong makita na ako nito, nagpaalam siya agad kay Rosalina at sinabing mag-uusap na lamang daw sila kapag magkita sila ulit. Napangiti na lang po ako noon sa matanda at noong wala na ito, tinanong ko nga po yung asawa ko kung sino nga ba yon. Ang sabi naman ni Rosalina, ang matandang yun daw ay ang madalas niyang bilhan ng gulay sa may palengke. Napakunot naman ako ng aking noo at kaagad na napatanong kung ano nga bang pakay ng matanda. At nakarating siya sa aming baryo. Napakibit-balikat na lamang yung asawa ko noon at sinabi sa akin na hindi nga niya alam kung ano nga bang kailangan ng matanda sa aming barangay. Hinayaan ko na lamang po yun. At hindi naman ako nakapag-isip ng hindi magandang bagay sa matanda. Dahil wala namang inireklamo sa akin yung asawa ko. Saglit nga ako noong bumalik sa kwarto para iligpit yung aming pinaghigaan. Nasa kalagitnaan na ako noon ng pagtutupi ng banig nang sa hindi ko inaasahan ay biglang sumigaw si Rosalina at tinatawag po nito ako. Nagmadali naman akong lumabas ng kwarto namin at inalam kung ano nga bang nangyayari. Pagkalapit ko sa asawa ko, sinabi nito na sobrang sakit daw ng kanyang tiyan at para umanong hinihiwa. Dahil po doon, inalalayan ko na nga siya at pinahiga sa may upuan namin sa may sala. Tinanong ko pa nga po siya noon kung saang banda yung sumasakit at agad naman itong itinuro ang bahaging malapit sa kanyang puson. Medyo nakaramdam ako ng kaba noong mga sandaling yon. Kaya't mabilis kong kinuha yung langis na bigay lang din sa akin ng aking ina. Pinahiran ko ng langis yung tiyan nito at sinabihan siyang huwag matakot. Sa kabutihang palad naman, makaraan lamang yung ilang minuto ay nawala naman daw yung kirot na kanyang nararamdaman. Habang nasa ganoong sitwasyon, kung ano-ano na ngang espekulasyon yung naisip ko noon. Wala siyang ibang nakausap ng umagang yon, maliban na lang sa matandang babae. Nakakaalis pa lamang. Nagkaroon ako ng masamang kutob. Kaya't sinabi ko kay Rosalina yung aking iniisip
Subalit sa halip na sumang-ayon sa aking mga sinabi, kinontra niya ako noon at wag daw akong manghusga ng tao. Dagdag pa nito, baka nagkataon lamang daw yon, kaya sinabihan ko na lamang siyang magpahinga na muna. Kalaunan, naging maayos naman yung lagay ng asawa ko. Nawala na rin yung kirot na kanyang nararamdaman sa kanyang tiyan. Noong mga panahong yon, dahil tutungo pa nga ako sa bukid para alamin kung ano nga bang kalagayan ng mga itinanim kong palay, ay nagpaalam nga ako sa kanya. Sinabihan ko pa noon si Rosalina na kung maaari ay sara na lamang nito yung bintana dahil medyo masakit na nga po yung init. At tumango naman po ito, kaya't nagpaalam na nga rin akong aalis. Habang paalis noon sa aming bahay, may kung anong masamang kutob yung bigla kong naramdaman. Dahil doon ay nagpasya kong silipin na lang yung aking mga pananim. At muli na rin akong bumalik. Yun nga po yung aking ginawa. At pagkatapos kung alamin kung ano nga bang kalagayan ng aking mga pananim, at nang masiguro kong wala namang ligaw na hayop na nakapunta roon, umuwi na nga rin po ako kagad. Nasa kalagitnaan ako ng aking paglalakad nang matanaw ko yung aming bahay. Itinutok ko yung aking pansin doon at sa hindi ko inaasahan, nakita ko yung matanda na nakatayo malapit sa may puno ng saging na nasa may labas ng aming bakuran. Nagmamasid ito sa aming bahay na parang may kung anong binabalak. Napamura ko ng pabulong noon dahil inaakala namin na nakaalis na ito. At noong umalis naman ako, ay wala namang nakatayo doon sa may puno ng mga saging. Gawa po nun, napaisip akong baka hindi talaga umalis yung matandang yon at nagtago lamang doon. Hindi ko lubos maisip noon na baka may ginamit yung matandang yon na kung anong mahika. Pumasok pa nga noon sa isipan ko na baka aswang nga yun at may kung anong iniisip na gawin. Binilisan ko yung aking paglalakad. Hinugot ko pa noon sa aking tagiliran ang aking itak at inihanda ko po yun. Ang bala ko kasi noon ay kumprontahin yung matanda at tanungin ito kung bakit nga siya nagtatago sa may puno ng saging habang nagmamasid sa aming bahay. Ngunit noong nakalahati ko na nga yung aking lalakarin palapit doon, nakita kong nagmadaling umalis yung matandang yon. Kahit na uugod-ugod na nga po ito noong unang pagkakita ko. Noong mga panahon yun ay parang bata lang siyang naglalakad. Hindi pa normal yung bilis dahil kahit na naglalakad yon, parang katumbas ng bilis niya ang tumatakbo ng tao. Napakabilis po nung kumilos na talagang mapapaisip ka kung totoo bang yun yung uugod-ugod ng matanda. Kinusot ko pa nga po noon yung aking mata dahil hindi ko lubos na mapaniwalaan yung aking nakikita. Nang wala na yung matanda, ibinalik ko yung aking itak sa may tagiliran ko at naglakad na rin ako ng normal hanggang sa makarating nga sa aming bahay. Noong nasa tapat na ako ng pintuan, agad nga akong tumawag sa aking asawa. Ngunit ang sabi nito sa akin ay ako na lamang daw yung bubukas ng pinto dahil sumasakit naman daw yung kanyang tiyan at hindi naman daw yun nakalak. Pabulong akong napamura ng panahong yon. Agad kong naisip na yung matandang babae yung may pakana ng lahat ng iyon. Binuksan ko nga yung pintuan at nagpa siya na ring pumasok. Naabutan ko doon si Rosalina na nakahiga. Kaya't sinabi ko sa kanya na nakita ko ulit yung matanda sa may labas ng bahay at palihim itong nagmamatsyag. Sinabi ko rin na malakas yung aking kutob na isang aswang yung matandang yon. Kaya't kinakailangan naming mag-ingat. Pagkatapos kong sabihin yung mga katagang yon,
Nakita kong parang napatulala yung aking asawa. Dahil doon, tinanong ko nga siya kung ano nga ba yung kanyang problema. Nagwika siyang naging rason para mas lalo kong magalit sa aling yon. Ayon kasi kay Rosalina, napalapit na raw kasi siya sa matanda. Dahil madalas daw siyang bumili doon. Bunsod nun, kadalasan daw ay hinahaplos ng matanda yung kanyang tiyan. At sinasabi na napakalusog daw ng batang nasa loob ng kanyang sinapupunan. Dahil nga sa nalaman ko, ay lalo kong nabahala. Kaya naisip kong patignan namin sa doktor o sa albularyo ang kalagayan ng ipinagbubuntis ni Rosalina. Kinagabihan nga po noon, maaga nga kaming natulog para maaga rin kaming makapunta sa paggamutan sa bayan. Dahil yun po yung plano naming gawin kinabukasan. Pagkalapat ng likod ni Rosalina sa aming higaan, ay agara naman itong nakatulog. Samantala, kahit na anong gawin ko ay hindi ko magawang makatulog. Iniisip ko noon na baka puntahan kami ulit ng aswang na yon at baka kunin nga nito yung aming anak. Napakuyom pa ako noon ng aking mga kamay dahil sa galit sa matandang babaeng yon na sa duda ko talaga ay isang aswang. Ganon nga yung nangyayari nang may napansin akong ingay sa may ibabaw ng aming bubungan. Inakala kong baka pusa lamang yon at merong hinahabol na daga, kaya tinayaan ko na lang muna yon. Walang ano-ano, may narinig akong kaluskos noon at dahil doon, ipinako ko yung aking paningin sa bubungan at nakita kong may siwang na naroroon. Malapit yon sa hinihigaan ni Rosalina. Kaya't minatsagan ko nga po yon. Hindi ko alam kung gaano talaga kalaki yung siwang. Pero sa aking palagay, ay parang 5 piso po yung lapad nun. Dahil madilim nga yung labas, hindi ko gaanong naaninag yung naroroon. Sinipat ko yon ng maigi. Hanggang sa meron akong napansin na parang liwanag doon. Alam kong hindi yun alitap-tap. Dahil mas malaki po yon. Ilang sandali pa, nawala yung liwanag na yon at may narinig akong parang buhangin na binubuhos. At pagkatapos nga po nun, sa hindi ko naman inaasahan, ay parang bigla-bigla na lang akong nakaramdam ng antok. Dahil wala naman nga akong makita doon sa may siwang at talagang matagal ko nang hinihintay na ako ay antukin. Nagpatianod na lang din ako hanggang sa tuluyan na nga rin akong nakatulog. Parang nawala bigla yung lahat ng kung anong iniisip ko noon at maging yung aking mga pangamba. Mga bandang 2:30 ng madaling araw ay nagising na lang din ako dahil sa matinding pag-ungol ng aking asawa. Hindi yun normal na ungol lang kung nananaginip. Kaya't bumangon nga ako at tinignan yung kanyang kalagayan. Ganoon na lang din yung pagkagulat ko dahil noong titigan ko nga siya sa kanyang mukha, binabalingoy-ngoy po ito. Yun bang nagkaroon ng nosebleed? Tinignan ko na nga rin yung kanyang tenga at lalo nga akong nataranta nang makita kong maging yon ay dumudugo na rin. Sinubukan kong gisingin si Rosalina. Pero tulog mantika po talaga ito. Pinahiran ko yung kanyang ilong, pati na rin yung kanyang tenga. At tinignan kung patuloy pa rin bang nagdurugo. Pagkatapos po nun, hinaplos ko yung kanyang nakaumbok na tiyan. At doon ay napansin ko na parang may mga buhangin sa may bandang pusod. Kung iistimahin ko po yun, mga nasa 1 dakot din po na buhangin yon. Gawa ng hindi ko nga alam kung saan nga ba yun nagmula, ay niyugyug ko nga po ulit si Rosalina. Ngunit kahit na anong gawin ko, ay hindi pa rin po ito nagigising. Hindi ko na alam kung ano nga ba yung aking gagawin. Iniisip ko pa po noon na buhusan ko siya ng tubig.
Subalit saktong pagkarinig ko ng tilaok ng manok, biglaang nalimpungatan yung aking asawa. Tinanong ko nga po siya kung ano nga bang nangyayari. Kaya't sinabi kong nagdurugo nga yung kanyang ilong, pati na rin yung kanyang tenga. Nagulat naman po ito at akmang hawakan nga niya yung kanyang ilong. Meron siyang napansin na mamasa-masa sa kanyang hinihigaan. Sinubukan niyang hawakan yung bandang hita niya at pareho nga kaming nanlumo nang malaman naming puno na rin ng dugo ang bahagi ng higaan na katapat ng kanyang balakang at hita. Kahit na madaling araw na po yun, tarantang-taranta kami pareho noon. Sinabi ko na rin sa kanya na may nagsaboy ng buhangin sa kanyang tiyan at doon ko lamang napagtanto na malamang ay aswang yung may gawa nun. Ang problema lamang namin noon ay walang tigil yung kanyang pagdurugo. Dinudugo po noon yung asawa ko. Mabilis nga akong lumabas at sumigaw para makahingi ng tulong. Nataon naman noon, nagising na rin pala yung isa naming kapitbahay na merong tricycle. Dahil meron nga raw itong maagang susunduin. Kaya't pinakiusapan ko nga siyang ihatid muna kami sa may ospital. Hindi na rin naman nagtanong yung kababaryo naming iyon at noong nasa tricycle na nga kami, ay doon namin sinabi sa kanya kung ano nga bang nangyayari. Ikuwento ko po sa kanya at pagkatapos niyang marinig yung aking kwento, napamura nga siya ng mahina at sinabi na talagang inaaswang daw si Rosalina. Nabahala ako ng lubos noon, kaya't pinabilisan ko nga sa kanya yung pagpapatakbo patungo doon sa ospital. Noon kasing mga sandaling yon, pakiramdam ko ay merong nakasunod sa amin na parang malaking ibon. May narinig rin kasi akong pagaspas ng pakpak sa ibabaw namin. Pagdating nga namin ng ospital, kaagad na tinignan yung kalagayan ng asawa ko, pati na rin ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Parang sinakluban ako ng langit noon nang mga sandaling may sinabi sa akin yung doktor. Ang sabi kasi nito ay wala nang senyales na buhay pa yung sanggol sa sinapupunan ni Rosalina. Kinakailangan daw na maraspa dahil lasog-lasog na daw yon sa hindi rin maipaliwanag na dahilan. Ang sabi pa ng doktor, kung naniniwala daw kami sa aswang, ay baka ito ng araw yon. Nagulat pa nga ako noon nang marinig ko yung kanyang sinabi dahil hindi ko inaakala na may mga doktor din pala na naniniwala sa mga ganong bagay. Pinayuhan pa nga po niya ako na sana ay pinatagilid ko raw ng pwesto yung aking asawa sa pagtulog at tinakpan ko raw ng telang itim yung kanyang tiyan. Noon ko nga naisip na naka-duster pala si Rosalina, kaya't marahil ay naging madali para sa kanya yung aswangin yung aking asawa. Noong makalabas na nga po kami sa ospital, sinugod ko pa sa palengke yung matanda na madalas ngang bilhan ni Rosalina ng mga gulay. Pero nung araw po na iyon ay hindi na nga siya nagbukas ng kanyang pwesto. Wala po kaming nagawa noon kundi umiyak na lang ng umiyak sa mga nangyari. Pero dahil doon ay nagkaroon naman kami ng aral at simula nun, naging maingat na kami at naglagay ng mga pangontra sa loob at labas ng bahay. Magmula noon wala na ring aswang ang gumambala sa amin at sa aming mga anak. Nagkaanak naman po kami ulit noon. Dito ko na lang din po ito tatapusin. Ito po yung nakakatakot pero talagang malungkot na naranasan namin matagal na panahon na ang nakaraan.